Sa pagkakataong ito, ating pag-uusapan ang isang napakalaking trahedya na nangyari ngayon sa India na kumitil ng 261 na katao at 900 na mga tao ang sugatan. Ano itong nakagigimbal na pangyayari ngayon sa bansang India? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Kung ating mapapansin, ang bansang India ay ang mga nakatira dito ay mga Hindu at hindi naniniwala at nananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Dahil na rin sa kanilang konsepto na tinatawag na Hinduism na ating napag-usapan sa nakaraan nating content. At dahil dito, tila baga sunod-sunod ang mga trahedya na nangyayari ngayon sa bansang India. Isama pa natin dito ang pagpapahirap ng gobyerno ng India sa mga Kristiyano doon. Kaya naman kung ating mapapansin, tila baga sila ay nagkakaroon ngayon ng mga problema dahil nilalayuan nila ang totoo nating Diyos. At atin nga itong pag-uusapan, mga kaibigan. Siya nga pala mga kaibigan, kung nais nyo mag-donate sa ating channel, ay hinihikayat kita na sumali sa ating membership club na kung saan mabe-benefit ka sa mga private chats, badges, gayon din makakatanggap ka ng ating free ebook na Steps to Christ. Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Salamat kaibigan sa inyong pagsuporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topiko, isang big story na ating itatrack ngayon beyond sa isang art design. Dahil ito ay isang tragic train crash na nangyari sa eastern state ng Odisha ng India na at least 261 na mga katao ang namatay. Ito ay isa sa mga pinakamalala na pangyayari sa bansang India. Ang Indian Prime Minister na si Narendra Modi ay dinalaw niya ang site na kung saan nangyari ang isa sa mga pinakamalaking trahedya ngayon sa bansang India na kumitil ng 261 na katao at nakapagtala ng 900 na mga tao na na-injure dahil sa train incident na ito. At ang iba pa sa kanila ay very serious ang kanilang mga kondisyon na sobrang ikinabahala ng gobyerno ng India. At ika pa sa mga balita, ito raw ang worst train collision sa India na sa loob lamang ng ilang mga minuto ay ilang mga tao ang kinitil niya na buhay. At ito raw ay resulta mga kaibigan ng Bengaluru-Howrah Superfast Express na galing sa opposite direksyon at bumangga mga kaibigan sa mga derailed coaches. At kung ating mapapansin, napakahirap imaginin na ito ay mangyayari sa bansang India. At tunay nga mga kaibigan na tayo ay hindi ligtas sa mga nangyayari ngayon sa ating mundo. At ang pinakaligtas mga kaibigan na naway puntahan natin ay ang presensya ng ating Panginoong Diyos. Mga awit 91 verse 1 to 2. Siyang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim na makapangyarihan sa lahat. Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking kadlungan at aking katibayan. Ang Diyos ko na siyang aking tinitiwalaan. Mga kaibigan, tayo ay ligtas lamang kung tayo ay nasa presensya ng ating Panginoong Diyos. Ngunit kahit na ano pa ang mangyari sa ating buhay, tayo man ay buhay o tayo man ay mamamatay, tayo man ay malusog o tayo man ay may sakit, tayo man ay yumaman o tayo man ay humirap, as long as tayo ay nasa ating Panginoong Hesus, ay kampante tayo mga kaibigan na tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, tunay na kaligayahan at walang humpay na pagpapalain tayo, hindi dahil sa langit na bayan kundi dahil kasama natin ang tunay na kayamanan na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Dahil kung mayroon ang Panginoong Hesus sa buhay mo, ay nasa iyo na ang lahat. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos,
Kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo pong presensya, na pag kami, Panginoon, ay nasa inyong piling, ay kami po ay magiging ligtas. Dinadalangin po namin, Panginoon, ang mga kaibigan po namin sa India. Tulungan niyo po sila, Panginoon, lalong higit ang mga tao na nasa mga hospital ngayon. Tulungan niyo po sila, Panginoon, at pagalingin, at sa mga tao doon na nahimlay na. Gabayan ang mga kamag-anak nito na makita nila ang daan patungo sa pag-asa ng langit na bayan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Tulungan kaming mag-ilaw, Panginoon, sa mundong ito habang kami po'y nabubuhay, at gabayan ang aming mga hakbang patungo sa langit na bayan, patungo sa aming Panginoong Hesukristo. Patnubayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen.